Ang banggit niyo po last time, correct me if I'm wrong, ay mas malala pa dun sa nadiskubre niyo sa Bulacan. Bakit po, Senator? Kasi meron silang sinunod, yung Taguig, the District Engineering Office, meron silang mga sinunod na template na ginamit sa Bulacan. And I think na ito yung parang pangkaraniwan ng sinusunod ng mga iba't ibang District Engineering Office. Kasi nahirati na sila. Halimbawa, isang example, paulit-ulit ginagamit yung photograph. Kasi pagka may progress billing at saka final billing, supported ito ng mga litrato, yung progress ng paggagawa. So ang nakita namin doon, at least 6 na litrato yung paulit-ulit na ginamit. Halimbawa, nagamit na nung 1 taon, natapos na yung proyekto doon, yung the same photograph or photographs, gagamitin ulit para maningil sa bagong proyekto. Paano namin natuklasan? Kasi ang DPWH, meron silang tinatawag na geotagging. Tapos meron dyan nakasulat na grid coordinates, yung exact na lokasyon ng proyekto. Ngayon, nung kinumpare namin yung mga photographs doon sa bago at sa huli na kumpleto na, nasingil na, pati anino ng poste, pareho eh. Tapos pati yung tao, yung relative positions ng mga tao, yung crane, hindi talaga nagbago. Ang binago lang petsa. From say, halimbawang 2024 o 2023 yung unang photograph, babaguhin lang yung petsa, gagawing 2025. So ganun ang isang scheme, isang pamamaraan. Yung isang pamamaraan din, yung 2 appropriation sa GAA, tigwa 100 million. Hindi lang isang case ito, marami ito. Pag sinabi kong case study, bawat study may mga iba't ibang mga kaso pa, sub-cases, ika nga. Isipin, pare-pareho yung modus operandi. Halimbawa, yung Taguig River, tukuyin ko na, Taguig River, by yung linear meters, halimbawa isang proyekto, 100 linear meters yung gagawa ng slope protection. So, yung 10 meters doon, yung overlap sa susunod na phase na panibagong linear meters, panibagong kontrata yon. So, nung kinompute namin, ang lumalabas na kwenta per linear meter ang gastos pag slope protection, nasa mga 481,000 pesos. So, kapag tinakpan, in-overlap yung sabihin nating 10 linear meters, so natapos na yung 100 linear meters, pero yung 10 linear meters doon, yung overlap sa susunod na phase, so bali 90 linear meters lang yung ginawa, pero ang sisingilin, pang 100 linear meters. So agad-agad nadaya yung gobyerno ng mahigit 4 milyon kagad kasi 10 times 481, that's 4.8 million pesos kagad. Ang haba nun, pagkahaba-haba, yung susunod, yun nga, yung malayo, nakita namin yung proyekto 2,000 meters away, ginamit para dito sa bagong proyekto na sinisingil. So may mga nakapirma doon na mga DPWH officials sa Taguig. Actually, ang nakakasakop dito, yung tinatawag na First Metro Manila District Engineering Office. Ang jurisdiction nito, Pasig, Pateros, at saka Taguig. Pero uniquely, yung Taguig, kasi ang modus operandi sa Taguig, talagang controlled by one and the same person. Nag-iisa lang yan, si Senator Alan Peter Cayetano lang yan. Walang makakagalaw doon nang wala siyang go signal. Na-identify na rin namin at kinukumpleto namin yung money trail. Kung paano inihahatid ng contractor, yung kickback, kanino binibigay, tapos ang final repository, may mga pangalan kami dyan. At meron kaming testimonya patungkol dyan. So it's up to the Ombudsman to evaluate kung magne-necessitate ito, sufficient na ba ito, para umabot to sa tinatawag na reasonable certainty of conviction. Pag umabot doon, necessarily, ipapile nila information sa Sandigan Bayan and warrants of arrest will be issued. Kung aabot doon, ayoko pangunahan yung Ombudsman kasi may sarili silang pamamaraan pag-evaluate ng mga ebidensya. Pero sa amin, based sa aming experience din, dahil doon sa mga nauna naming na-imbestigahan sa Blue Ribbon Committee at naipadala rin namin yung records sa Ombudsman, medyo tansyado na namin. Calculated na namin kung ano yung aabot doon sa tinatawag na reasonable certainty of punishment. But sabi ko, ayoko pangunahan, magsasagawa sila ng sarili ng fact-finding based on the records and documents that we sent them and affidavit. Tapos, magsasagawa sila ng sariling evaluation. Magpe-preliminary investigation sila.